So hello no, ngayon no, kung titignan mo itong Biblia na ito, simple lamang ito. So gusto kong malaman nyo na ang librong ito, ang Bibliang ito na ibinigay ng ating Panginoon, ang lahat ng nakasulat dito, nandito ang lahat ng mga pangako ng Panginoon at ang mga kaparusahan para sa mga taong sumusuway sa Diyos at hindi sumasampalataya sa Diyos. Sa panahon ngayon, ang mga tao hindi na talaga nakikinig sa aral ng Panginoon. Hindi rin nakapagtataka yan. Kasi nga dito sa sulat ni Timoteo, sinulat na yan, naka-prophecy na yan, na ito ang mangyayari in the last days. Ang Panginoon nagpadala ng mga tao na magbibigay ng mga librong ito. Simpleng librong ito. Yung iba, itinatapon, iniiwan sa daan, sa plaza, sa mga waiting shed, sa bahay, o sa mga trabaho nila at hindi nila ito dinadala as their protection. Hindi nyo ba alam na nakasulat dito sa sulat ni Juan chapter 1, God is Word, in the Word become flesh. Ang Diyos ay salita at ang salita ay nagiging tao. Yung iba, nagiging marumi na ang cover, pero ang salita ng Panginoon, ang nasa loob nito, ay hindi kailanman magiging marumi at hindi kailanman magbabago yan. Mananatiling salita pa rin yan. Ganyan kung paano ng tao nire-reject or hindi tinatanggap ng tao ang binigay mismo na opportunity ng Diyos para sa tao, sa buhay na walang hanggan na nakasaad dito para sa mga tao na susunod sa kanyang kalooban. Mga tao na hindi nakikinig at mga tao na patuloy na tinatakwil ang Diyos at hindi tinatanggap ang kanyang mga salita. At lalo na yung mga tao mensahero na pinadala ng Diyos upang tawagin ang mga tao na babalik sa Diyos dahil nga sa pagkaalipin ng kasalanan. Maraming mga tao nagsasabi, wala man akong kasalanan, gusto kong malaman. As long as si Kristo namatay sa cross, lahat tayo makasalanan. Kaya nga tinubos tayo ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo upang tayo ay linisin sa ating lahat ng pagkakasala dahil tayo po ay deserving sa kamatayan at kaparusahan sa impyerno. Ipinadalas ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak na upang sa pamamagitan niya tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. At susunod tayo sa kanyang salita. Pero paano tayo susunod sa kanyang salita kung hindi naman tayo nakikinig sa kanyang mga salita? Dahil nga ang mga librong ito ay hindi natin pinapansin. Hindi natin binabasa at itinatakwil natin lagi. Paano tayo magiging karapat-dapat sa paningin ng Panginoon kung ganito tayo kasama? Kailan tayo magbabago kung kailan tapos na ang lahat dito sa mundong ito, sa buhay natin? Uli na. Kailan ka hihingi ng kapatawaran sa Panginoon kung kailan doon ka na hinahatulan ka na, nasa hukmanan ka na, nasa hukom ka na, hinuhukman ka na. So kailan? So habang nandito pa itong buhay na ito, pagsikapan po natin na magbago. Tanggapin natin ang mga nakasulat dito sa Biblia at basahin natin at sundin kung ano man ang nakasaad dito. Kasi maganda po basahin dito. Maraming mga pangako. Makikita mo dito ang pagmamahal ng Panginoon kung paano minahal ng Diyos ang tao. Isipin mo, tao lamang tayo, walang kabuluhan. Gawa tayo sa lupa. Pero isipin mo mismo, ang Diyos na lumalang sa atin, bumaba dito sa mundong ito, isipin mo yan, ang lumalang. Pero pinatay ng mga tao ang ating Panginoon.
Pero sa pamamagitan niya, tayo naman ay mabuhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo naman ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Pero kung hindi tayo susunod sa kanyang kalooban, ay hindi rin tayo magkakaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang katotohanan. So hanggang kailan tayo ganito sa buhay natin ito? Lagi natin sanang tatandaan na dito sa mundong ito, hindi talaga tayo magtatagal at temporary lang tayo dito. Huwag niyo pong sayangin ang buhay na ito na minsan lang nating mahawakan, minsan lang natin makakamtan. Pansinin po natin ang Biblia. Ang Biblia, kung hindi man kayo mabigyan, kung sino man magbibigay nito, magkano lang ang halaga nito, nasa 100 to 100. Nakabili nga tayo ng mga gadget na mga iPhone na kahalaga ng 60,000, 100,000, 5,000. Ito pa kaya nasa halaga lang ng 100, 200, 300. Hindi tayo makabili. Gusto kong malaman nyo na mas maganda basahin ang nandito. Kasi mapupuno tayo ng Espiritu ng Diyos na siyang silyo na tayo ay mga anak ng Diyos. Kasi itong Espiritu ng Diyos na nandito sa atin ay yan yung silyo na pagdating ng araw tayo ay tutubusin ng Panginoon. Ito yung patik or mark na pagdating ng araw na ikaw ay sa Diyos. At yung iba naman na wala niyan patungo sa kaparusahan. Gusto mo bang ipagpalit sa malaking halaga sa ganito lang na halaga? Basahin po natin at sundin ang nakasaad dito. Kasi maraming mga tao na pumapasok lagi sa simbahan every Sunday, every Wednesday, Huwebes, Biyernes, o anumang araw na kanilang mga worshiping na hindi pa rin nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At patuloy pa rin na hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan at patuloy pa rin namumuhay sa kasalanan at hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Huwag mo sanang igaya ang sarili sa kanila. Itong Biblia ay hindi ito pinapansin, pero pagdating ng pagdating ng araw na hatulan tayo, itong mga salita ng Diyos ay siyang gagamitin upang patunayan na ikaw ay matuwid ba or hindi sa paningin ng Panginoong Diyos. Kaya itong salita na ito, kahit pa itinatakwil nila, ito rin ang gagamitin ng Panginoon sa araw ng paghatol. Kung ikaw ay matuwid ba o hindi. Kaya madalas ako nakakita ng mga ganitong Biblia, tinatapon lamang. Akala nila baliwala to at hindi talaga to nila. Kasi ang salita ng Panginoon ay parang binhi na nahuhulog sa lupa dyan sa kanilang mga puso, na tinutuka lamang ng mga ibon or kinukuha ni Satanas dyan sa kanilang mga puso upang hindi na ito mabuhay. At yung mga tao na yan, upang hindi magbalik sa Panginoon at magsisi at magiging bagong tao, born again, kumbaga. Kaya ito ang mangyayari sa atin kung patuloy natin siyang ini-ignore ngayon at hindi pinapansin ngayon. Kung sa ngayon na panahon, ang maraming mga ngaral, maraming mga tao na binibigyan ng o inutusan ng Panginoon na magbigay nito at hindi nyo sila pinapansin, pagdating ng araw, hindi ka rin papansinin ng Diyos sa araw ng paghukom. Yan ang mangyayari pagdating ng araw na ito. Pag araw na yun, lagi mong tatandaan, maikli lang buhay mo. Maikli lang ang buhay ng tao dito sa mundo ito. Kahit pa abutin pa yan ng 1,000 years, wala rin kakwenta-kwenta yan. Kasi tayo, kung basahin mo sa Biblia dito, ginawa tayo ng Panginoon dito para ang Panginoon ay ating purihin, sambahin. Kasi nga ginawa tayo ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Pero ang tao,
hindi tumatanggap sa Kanya. Hindi siya tumatanggap kahit na ang ino-offer ng ating Panginoon sa bawat tao ay buhay na walang hanggan at kasaganaan. Dito sa mundong ito, lagi tayong nagsisikap kung paano mabuhay, makakain, magkaroon ng trabaho. Nagsisikap tayo. Hirap na hirap, stress, lahat ng problema, pagod. Pero ang Panginoon may offer sa atin dito sa mundo, doon sa kanyang kaharian. Kasi dito sa mundong ito, wala talagang kabuluhan. I-survive lang natin yung buhay natin dito at hintayin natin ang pagbabalik ng ating Panginoon upang matanggap natin ang mga pangako ng Panginoon na kasaganahan sa ating buhay kung tayo ay susunod dito sa kanyang mga lagda na kasulat sa Biblia. Pero kung hindi natin ito papansinin at hindi natin siya papansinin, darating ang araw na tayo lang din ang dahilan upang tayo ay maparusahan. So, pag-isipan po ninyo sa ganitong sistema. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless everyone. Amen.